Ay, nako. Na ano bang nangyari sa ating administrasyon ngayon, mga kaidol? So, tingnan po ninyo, mga kaidol, itong balita na to. Grabe na komentaryo ni Attorney Topacio, mga kaidol. Ito po si Attorney Topacio, mga kaidol. Isa to sa kilalang abogado na matinik na abogado, mga kaidol. So pakinggan po ninyo ang kanyang mga komentaryo tungkol po sa isyu na ito, mga kaidol. DOJ Secretary Boyeng Rimulya gustong mag-ombudsman. Sige, panoorin po natin, mga kaidol. Grabe na uso na talaga ang pakapalan ng muka under the Marcos administration Para si Boyeng Rimulya, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. Oo nga. Grabe naman yun kakapalan. Yun nga po yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mo, ombudsman. Anong gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Sino mag-appoint sa kanya? Siya mismo? Sa sarili niya? Hindi, dahil sa JBC ang presidente mag-appoint. Tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman. Si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Nag-appoint sa kanya? Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Galing sa judiciary. Neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman. Very respected na mahistrado. Totoo. Pambihira. Di ba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga Bago ito kita nyo kung gaano ka-ipokrito ito mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na ombudsman kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. Bago ngayon gagayahin nyo. Hindi mo kung gaano katigas sa mga pagbumuka niyan. Freycinet. Alam mo yung Freycinet? Hindi po. Prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Pag gumagawa ng flyover, makikita mo may Freycinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, ganong katigas na pagmumukha nito. Talagang Freycinet Republic na tayo. Ang titigas na mamumukha. Pero sir, actually, nung ayaw kayo papasukin sa KOJC, dapat mukha ni Remulyang binatering ram nyo noon, giba yung gate noon, kahit bakal. Ganon katigas. Pero matalino naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya. Dinidiktahan siya, di ba? Pwede ba yun? Hindi ako makapagsalita. Kasi sabi, liars go to hell. Sige na nga. Bahala na nga kayo. Sabi, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Pero hoping, hindi, ipanalangin natin na wag mangyari. Yun na lang po. Hindi umuubra yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa Freycinet. Ganun.